ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat
o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw.
Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang ating oras, 10:20 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Wednesday, February 25, 2026. Ang ating pong Wonder Woman na si Miss May Binauhan, nagpapagaling pa rin po hanggang sa ngayon. Kaya pansamantala, ako po muna yung makakasama hanggang 11:00 ng umaga. Dito po sa DZRH Operation Tulong. Ito po si Wina Pearl Hasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Uy, samahan niyo po ako hanggang 11:00 dahil ngayong araw po, ngayong February 25, ginugunita po natin ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kaugnay po niyan, makibalita muna tayo. Live mula po sa People Power Monument, andyan ang ating kasamang si RH15, Giselle Ricafort. Giselle, kamusta na dyan? Go ahead, Giselle. Natin sa parehong kumakapal na yung bilang ng mga kababayan natin sa parehong bahagi nitong EDSA People Power Monument at maging doon sa White Plains sa Quezon City para gunitain yung ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nandito na yung Federation of Free Workers Trade Union Congress of the Philippines, maging yung iba pang mga grupo, bitbit nila yung mga placard na may nagkasaad na tayo ang People Power, pera ng bayan, ibalik sa taong bayan. Sa pangunguna naman ng ilang pare at madre na nagmarcha mula pa doon sa bahagi ng EDSA Shrine, nag-alay sila ng dasal, panalangin dito sa People Power Monument. Sa panayam naman natin kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, sinabi niya na mahigpit na
Pinagbabawal ng ating mga kapulisan yung pagmamaskara o pagtatakip ng mukha ng mga reliyista sa kasagsagan ng kilos protesta laban sa katiwalian. Bagamat wala daw balaklava ordinance itong lokal na pamahalaan ng Quezon City, ipagbabawal, sabi ni Asilo, yung pagtatago ng mukha ng mga demonstrador upang maiwasan yung kaparehas na kaguluhan noong September 21. Kung ang layunin lang daw ng mga reliyista mapayapang pagpapahayag nung kanilang mga saloobin, walang dahilan para itago yung kanilang pagkakakilanlan. Bukod sa crowd sa rally, bantay sarado din ngayon ng NCRPO, sabi ni Asilo, yung mga social media upang makita kung may mga nang-iinganyo na manggulo dito sa kilos protesta, lalo na doon sa hanay ng mga kabataan. Gayunpaman, walaan niya silang ipinatutupad na special security plan ngayon dahil natutor na rin naman daw yung hanay sa mga nagdaang malawakang anti-corruption rally at bawal din, sabi ni Asilo, yung pagsusunog ng mga FEG, bawal batay sa umiiral na environmental laws. Iyan muna yung sitwasyon mula dito sa EDSA People Power Monument. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Operation Tulong. Maraming salamat, Giselle Ricafort, at sa ating mga reporters dyan, mag-ingat-ingat po kayo. Pero dakuan naman natin ito dahil sinasabi ng DOST Pag-asa na unti-unti na nating mararanasan dito po sa ating bansa ang maalinsangang panahon habang patuloy po na humihina ang northeast monsoon o amihan. Para po sa ating weather report, kasama po natin si Miss Grace Castañeda. Magandang umaga po, Miss Grace. Yan, babalikan natin. Pero nga binabanggit ko po kanina na mararanasan na natin ang maalinsangang panahon dahil ayon po sa Pag-asa, asahan ang tuluyang paghina ng amihan sa susunod na dalawang araw, ngunit bahagyang lalakas sa weekend. Ang easterlies pa rin ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa hanggang Biyernes po ito. Apektado po ng easterlies ang Dinagat Islands, Eastern Visayas and Surigao del Norte na nakararanas na po ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na maaaring magresulta ng pagbaha at landslide. Samantala dito po sa atin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng maulap na papawirin na may isolated rain showers o thunderstorms. Sinabi po ng Pag-asa na ngayon ay walang low pressure area o LPA na sila po ay minomonitor o may namomonitor, lalo na iyong maaaring maging bagyo. Ang minomonitor po sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan, sa mga kababayan po natin, meron pa rin tayong mararanasan na mga pag-ulan. Okay. Pero nabanggit ko po kanina na ngayong araw po ginugunita natin ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Banggitin ko lang po ang mga kalsadang sarado ngayong araw dahil pansamantalang sarado po ang ilang major roads sa Maynila. Pero bago ko po banggitin yan, balikan po muna natin ang DOST Pag-asa. Nasa kabilang linya na po si Miss Charmaine Varilla. Magandang araw po, Miss Charmaine. Yes, magandang araw din po sa inyo at sa lahat ating mga tikapakinig na ritong ulat sa lagi ng panahon. Wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung easterlies nga lang po ang siya nakakaapekto sa buong bansa at magdudulot po yan ng mainit at malinsangang panahon lalo na sa hapon at mga tsansa ng mga pulong-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya ugaliin po yung pagdadala ng payong kapag lalabas po tayo ng bandang hapon. At sa ngayon din, wala tayong nakataas na gale warning at asahan lamang natin na dito sa may northern at eastern seaboards ng karagatan ng ating bansa ang makararanas ng katamtamang mga pag-alon. Kaya iba yung pag-iingat sa mga maglalayag dito ngayong araw. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Live po sa DOST Pag-asa si Miss Charmaine Varilla. Maraming salamat po.
Kanina nga po binabanggit ko itong mga pansamantalang saradong kalsada ngayong araw. Dito po yan sa Major Road sa Maynila. Simula po ito kagabi para sa EDSA People Power Revolution. At ang ikatlong trilyon peso march ngayong araw. Sa abiso po ng Manila Police District, saklaw po ng naturang road closure ang Ayala Bridge area. Eastbound lane ng Ayala Boulevard mula po sa Marcelino Street patungo po sa Romualdez Street. Sarado din po ang Liwasan Bonifacio, pati po ang kahabaan ng Magallanes Drive mula po sa Jones Bridge patungong MacArthur Bridge. Hindi rin po madadaanan ang CRB Menjola, pati po ang kahabaan ng CM Recto Avenue mula po sa N. Reyes Street patungo po dyan sa Menjola. At sarado din po ang kahabaan ng Legarda Street mula po sa Figueras Street hanggang sa San Rafael Street. Babala po ng MPD sa mga motorista dumaan muna sa mga alternatibong ruta at sumunod sa mga itinakdang traffic sign at mga nakatiploy nilang tauhan para makaiwas sa matinding traffic. Sa ating pong pagbabalik, nasa labas po ang team ng Operation Tulong para po maghatid ng tulong sa ating kababayan ngayon. Live po dyan sa San Miguel, Manila. Andyan po ang ating kasamang si Iza Gabriel para po sa ating tulong on the way. Mamaya po dadakauan po natin yan dahil ang pasyente po natin ngayong umaga ay si Tatay Khaled Datu Konig. Siya po ay 53 years old. Pero ang makakasama po natin, ang makakausap po natin ngayon ay si Ma'am Josephine Paulite. Mamaya po kakausapin natin sila. Makikikamusta tayo at kung ano pa nga ba ang ating pwedeng maitulong sa kanila. Pero sa ngayon po tayo po muna ay maghahanap buhay ang ating oras 10:31 ng umaga. This time check is brought to you by AC. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon, direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. (10:37) na po ng umaga. At ngayon po, dakuan na natin. Live po mula dyan sa San Miguel, Manila. Andyan po ang ating kasamang si Aiza Gabriela para po maghatid ng tulong sa ating pasyente ngayong umaga na si Tatay Khaled Datuconig. Siya po ay na-diagnose na may hypertension, stroke patient na rin po si tatay at may diabetes. Pero ngayong umaga po ang ating pong makakasama, ang ating makakausap ay si Mama Josephine Paulate. May asawa at 7 anak po si Tatay Khaled. Binubuhay niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pamamasada ng tricycle sa kanilang lugar. Samantalang ito naman pong tinatawag nating strike. Ito po yung nag-a-assiste naman sa pag-park ng sasakyan sa ang kanyang asawa. November 2025 noong isinugod po ito sa ospital, si Tatay Khaled dulot po ng labis na pagkahilo at pagsusuka.
Nang obserbahan po ay nalaman na mababa ang kanyang sugar level. Makalipas po ang isang linggo, uminda ulit ito na tila nanghihina ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Dinala po siya kaagad sa ospital at noong suriin po ay nakita na mayroon itong baradong ugat sa utak dahilan para siya ay ma-stroke. Lumapit po ngayon sa DZRH Operation Tulong si Josephine Paulite upang makahingi po ng financial assistance para sa gamutan po ng kanyang asawa at wheelchair upang madaling maipatingin muli ito sa ospital. Live po mula sa San Miguel, Manila, andyan po si Aiza Grabiel. Tulong on the way. Saan ka man naroroon, mayroon kang kaagapay. Tulong na kailangan ilalapit sa iyong harapan. DZRH Operation Tulong on the way. Aiza, magandang umaga. Magandang umaga, no? Kasama Wina, yan, inaayos ng saglit ni Tita Josephine, no? Si Kuya Khaled. Pero nandito tayo ngayon sa bahagi ng San Miguel, Manila, malapit, no? Sa Quiapo. At sa area din ng Menjola kung saan kasalukuyan ay marami na ring pulis dito sa paligid, no? Dahil inaasahan niya na ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng EDSA, pagdiriwang o paggunita ng EDSA People Power Revolution ay magkakaroon ng pagkilos dito sa Menjola. Pero ngayong araw, kaya tayo napadpad dito sa San Miguel, Manila dahil mayroon tayong kababayan na inilapit, no, sa pamamagitan ng ating team operation Tulong Masiglayan, si Kuya Reggie at si Ate Tessa na kasama din natin ngayong umaga, ay inilapit nila itong sitwasyon ni Kuya Khaled. At sa pamamagitan ng kanyang asawa ni si Ate Josephine Paulite, tama Ate Josephine, no, ay inilalapit niya ngayong araw si Kuya Khaled. Pero kwentuhan po muna tayo, Tita Josephine. Tita Josephine, paano po ba ang nangyari kay Kuya Khaled? Una, ma'am, nakaramdam siya ng pagsuka, ng pagtahilo. So, kasi mo na suka, hindi humihinto. Nag-umpisa yun mga alas 8 ng gabi hanggang palas 10 po. Nung palas 10 man yan, sabi ng kapitbahay namin, dahil na rin sa ospital para baka kung anong mangyari. Ayun na po yung simula nung unang sa mga ospital. At po nung bandang alas 10 po, alas 11 ng umaga, pinalabas po kami, narisitahan siya. Mga ilang araw na kalipas, mga 1 week po, nakaramdam siya ng pagkahilo na sabi niya parang bumabalik daw yung pagka-stroke niya sa kanang bahagi ng katawan. Yung parang nanghihina, parang gano'n po. Sige po. Yung pagkadala namin sa ospital, ayun, siya, sinisiskan, sa MRI, ganyan. Kami nakitaan na bukol sa utak niya. Nagbara sa utak niya. Ang lumabas sa niya, mataas yung blood sugar, tapos yung hypertension. Ayun po yung kaninang pagka-stroke. Ayun po, nakumpay siya ng ilang araw. In December, yun. Ayun po yung mga December 16 or 17, yun po yung paglabas namin. Ayun po yung mga resita na gamot. Tapos yung sabi nga po, mag-i-insulin. Yun po yung hindi namin nasunod kasi kumbaga yung financial namin ay medyo nakalitan. Opo. Ayun nga din, no, kasama na ngayong umaga, mga kasama din natin si Kuya Khaled din. Kuya Khaled, kaway po kayo kay Miss Wina. Hello po, magandang umaga po, Tatay Khaled, Ma'am Josephine. Opo. Yeah, Tatay Khaled, opo, kamusta po kayo? Ganyan po ako, ma'am. Parang sa kasal ako. Parang hindi ko lakbang sa ako. Nagpahalit ako. Sabi nila mukha ako. Hindi ako natulog sa inyo. Pagalingin niyo ako. Para mga sinis ako, kaway mga anak ko. Nag-arat ka naman, nag-arat ka. Mga sinis ako. So,
bumukod ako. Iza, kausapin natin si Nanay Josephine. Sige po, Miss Reyna. Nanay Josephine, kamusta po ba ang check-up po ni Tatay Khaled? Continuous naman po ba ito? May gamot po ba siyang iniinom hanggang sa ngayon? Meron naman lang, pero yung po totally na hindi po nasusunod kasi po sa kakulangan ng budget po sa ma'am. Pero napapainom po namin ng gamot. Ayun. Nabanggit po natin, Nanay, na meron pong anak. Meron po kayong anak. Ito po bang anak ninyo nag-aaral pa po ba o may mga sariling pamilya na din po? Halos lahat, ma'am, nag-aaral po. Halos lahat nag-aaral. Ang panganay niyo po, ma'am, ito po ba nag-aaral pa? Opo, nag-aaral pa po. Nag-aaral. College naman na po. Opo. Tapos yung bunso naman po? Grade 3, ma'am, yung bunso. Grade 3, opo. Sige po. Kamusta po ba? Kayo po ba ay nakalapit na po ng tulong sa LGU o kung saan man po? Wala pa, ma'am. Hindi pa kayo nakakalapit, ma'am. Bakit po hindi niya nalalapit, Tita Josephine? Ano pong dahilan? Kasi, ma'am, yung 1-3 oras, ma'am, mahalaga sa atin. Kasi pag hindi, ma'am, ako umano sa trabaho ko, yung pang-araw-araw po kasi namin yung nahihinto. Kumbaga. Ito po yung... Ayan, matanong ko lang, Iza, kung ano yung trabaho ni Nanay? Ano po ulit yung trabaho niyo? Ano, mama po, isang striker po ako sa parking attendant po. Opo. Saan po ito, Nanay? Dito po ako, ma'am, sa may SM Manila, sa likod po. Sa SM may Manila. KFC po. Pero, Nanay, balikan ko po ang gamutan ni Tatay. Sa pang-araw-araw po ba, magkano po ang inaabot po ng gamot niya? Kasi, ma'am, yung bali ang siguro, ma'am, nasa 300 o mataas po. 300 sa 300 po. Opo, sa 300 po, Nanay. Ilang klaseng gamot po ba ito? 2, 3 gamot? Ano po yan, ma'am? Parang 6 na piraso po. 6 na piraso sa isang araw? Opo. Para po ito sa kanyang hypertension, sa diabetes, tapos sa pagkakastroke niya po. Opo. Tapos nabanggit po dito sa atin, sa Operation Tulong na bukod po sa financial assistance, idinudulog niya rin po ang pagkakaroon ng wheelchair para po kayo mabigyan ng wheelchair si Tatay. Opo, ma'am. At syempre, kasama na. Ay, tanong lang natin kay Mami Josephine. Mami Josephine, bakit po ba mahalaga itong wheelchair na ito para kay Tatay? Kasi kaya mahalaga po yung wheelchair. Gusto ko po kasi agad siya gumaling, yung makakasama ko po siya sa labas para yung hindi po siya maiinip, madi-depress, yung ganun po, yung stress mawala sa kanya. Kasi pag dito lang sa bahay, wala siyang kasama. Apat sa kanto ng kisame yung kasama niya. Ako makikita niya. Kaya mahalaga sa akin yung wheelchair kung sakali. Opo. Nanay, nabanggit nyo kanina na nagtatrabaho kayo 1 oras, 2, 3 oras, napaka-importante na. Pagka kayo po ay nagtatrabaho, si Tatay po saan po naiiwan? Sino po ang bantay sa kanya? Yung isa ko po, mama, anak, nandun po sila sa may tabi ko po, doon po sa may tabi, doon po sa may parking ko po. Ibig sabihin po, Nanay, kasama nyo po habang kayo nagtatrabaho. Opo, ma'am. Ayun. Tapos, paano po ang pagkain nyo? Bumibili na lang po kayo pagka andun kayo sa trabaho niyan? Ayun, ma'am. Minsan, ma'am, may nagbibigay po ng kanin, yung mga nasa parking. Kasi meron po, ma'am, nagpa-park sa akin na nagtatrabaho sa fast food. Minsan, binababa nila kami ng pagkain. Mga ganun po, mama, kanin, ganun po. Tapos, kasama nyo po ang inyong anak. Ito po ba ay inyong bunso o pang ilang pong anak? Paano po yan, ma? Pangatlong anak ko po. Pangatlong anak. Kasama niyo po. Opo. Sige, Iza. Ano ba ang tulong na maibibigay natin? Ang dala-dala mong tulong para kay Tatay Khaled at kay Nanay Josephine. Yes, kasama Wina, no? Sa pamamagitan din ng pinagsama-samang tulong mula sa ating mga donor. Siyempre, kasama pa rin si Lito Lapid. Ay hatid natin ngayong araw ang ilang mga groceries. Yan, ang groceries po na handog natin para kila Tita Josephine at kay Kuya Khaled na sana po
ay makatulong kahit papaano. At syempre kasama Wina, no, ay meron din tayong kaunting tulong. Pauna na po itong 2,000 bigay po ni Senator Lito Lapid. Ayan, para po kahit papaano ay yung pambili ng gamot ni Tatay Khaled, no, ay mabili natin yung ilan. At syempre, yung mga susunod pang mga gamutan. Tama po ba, Mami? Ano pa po yung mga ibang kailangan? Ayun, ang laboratory, Iza. Ano pang laboratory ang kailangan? Yung mabili nga kami ng laboratory, tapos yung sa monitor ng blood sugar niya, tapos yung kailangan mamitas yung mga gamot niya po. Ganun po. At mabanggit sir, saka yung therapy niya. Therapy. Magkano po ba? Alam niyo po ba kung magkano yung Sa 400 daw po yun. Yung therapy, Iza, ang 400 per session. Opo. Tapos, sa isang linggo po, nanay, ilang session po ang kailangan gawin ni tatay? Isang beses lang daw po. Once a week. So, kailangan ni nanay ng 400 pesos kada linggo para makapagpa-therapy si tatay. At yan, salamat po Nanay Josephine. Pinabanggit din kanina ni Nanay Josephine na hindi nga naisasagawa ngayon yung pagpapatherapy. Tama po ba? Dahil nga po sa kakapusan din ng kita. Pero sa pamamagitan nito, kahit pa paano, di ba po, sana mabili na yung mga gamot ni Tatay Khaled at sa tulong pa ng iba nating mga kababayan, ayan, ay matulungan tayo para sa patuloy na pagpapagaling ni Tatay Khaled. Ayan. Nanay Josephine, baka po may gusto kayong sabihin na panawagan. Ako po ay nagpapasalamat. Una-una po dito po kay Sir Reggie, kay Ma'am Tessa, sa inyo po. At sa isa po ng mga ng DCR, ito po. Sobrang malaking tulong po ito sa amin kasi hindi po ako lumalat, pero sila po talaga yung po sa amin. Kasi sabi ko nga po, napakalaking talaga nung 2 oras at 3 oras. Kasi kung po ako at maglalakad-lakad pa po ako, tuwawahin mo na anak ko kasi ako lang yung kumikilos mami. Marami pong salamat. Ayun. Medyo naiiyak din ako sa... Gratis po, maraming salamat po. Sa lahat po ng staff ninyo po, salamat po ng marami. Medyo naiiyak-iyak din tayo, Iza, sa nabanggit ni nanay na syempre ang isa-dalawang oras ni nanay ay napaka-importante na nga talaga. Dahil sa 2-3 oras na yan, madami na siyang pwedeng magawang trabaho. May trabaho na siyang makakakuha ng pera. Pero Iza, asa na ang ating wheelchair na ibibigay para kay tatay? Eto nga kasama Wina, yung wheelchair na para kay Tatay Khaled ay paparating na sa darating na linggo. Kaya babalikan natin si tatay para maibigay yung wheelchair para kahit papaano mapadali na yung pagsama niya kay Tita Josephine at maipa-check up na ulit si Tita Josephine, itong si Kuya Khaled, para kahit papaano matignan at malaman kung ano pa yung mga dapat na gamutan na kanyang isagawa. Kayo Kuya Khaled, baka po may gusto kayong sabihin? Maraming salamat po sa inyo po. Ito na po. Maraming po salamat. Hindi ako, mga anak ko mga maligtas. Mga anak ko. Matulungan ko sila. Kawawa. Hinilingin ko sa Panginoon. Yung mga anak ko, nabigyan ko sila ng sinamuasan. Makakalakat sila, makakakilag sila. Hindi sila pabayaan na kasi mga kapasmay ko ganun. Ibigay po kayo, nakakaya. Hindi para araw-araw. Pinagkat mo kasi salta ko. Okay lang po. Okay lang po yan, tatay. Sige po. Masalamat ako dun sa Sir Leto Rapid. Idol ko man naman yun. Sige po, tatay. Salamat. Salamat, Tatay Khaled. Ayun pa, gusto niyo pong manawagan, Nanay Josephine, para po... Ayan, Nanay Josephine, sa mga nanonood at nakikinig sa atin, manawagan po kayo para po madagdagan pa po ng tulong para po kay Tatay Khaled. Sa lahat po ng gustong tumulong sa amin, ako po nananawagan para sa pambili ng gamot ng asawa ko, para po maipasikap namin ang
ayos, ma-maintenance po yung mga gamot niya, sa therapy po niya, ako nangingi ng tulong sa inyo. Kaunting tulong po ako, malaking bagay na po sa amin. Okay, na si Tatay Khaled Isa, kausapin natin. Ayan, Tatay Khaled, next week po ha, babalik po kami sa inyo. Dadalhin po namin ang wheelchair mo ha. Antayin nyo po kami. Maraming salamat po, ma'am. Opo, yan. Magpagaling kayo, Tatay ha. At sikapin natin na kahit ay walang-wala tayo sa buhay, makakapag-pa-therapy tayo. Idudulog natin yan sa Manila Health Department, Tatay. Opo. Salamat po. Saka pagiging mo sinigil sa kanya. Salamat ako sa kanila. Ayan. Maraming salamat, Tatay. Maraming salamat din kay Nanay Josephine, ha. Salamat po ng marami. Opo. Sige po. O, sige, Isa. Makichikahan ka na muna dyan, kina Nanay at Tatay. Yan, kasama Wina, eto nga, makikipagtsikahan pa ako dito. At sa susunod na linggo ay babalikan natin sila. Bit-bit naman no, yung wheelchair na handog ng mga mason na kaagapay ni Lakay Deo Macalma. Ayan. Mula pa rin dito no, sa San Miguel, Manila, balik po muna dyan sa studio. Ito pa rin si Aiza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aiza Gabriel, mula dyan sa Manila. Partikular na sa San Miguel, Manila, isang kababayan naman po natin ang natulungan natin ngayong araw. At syempre maraming salamat pa rin po sa walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po kay Senator Lito Lapid, pati po sa ating donor na La Naval Masonic Lodge, at kay Raymond and Nida Romero. Maraming salamat po. At sa mga gusto pong magpaabot ng kani-kanilang tulong para po kay Tatay Khaled, pwede po kayong magpadala sa aming GCash. Sa GCash po ng Operation Tulong. Ang GCash po ng Operation Tulong ay 0956-197-9471. Ulitin ko lang po ang GCash number ng Operation Tulong. 0956-197-9471. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang tulong, pakilagyan na lang po sa note ng itong tulong. Itong halagang ito ay para po kay Tatay Khaled Datukonig. Para kay Tatay Khaled. Ayan po sa ating pagbabalik. Dadakuan naman po natin ang ilan pa sa ating mga balita. Ang ating pong oras, 10:56 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng maliit ang budget sa announcement, malaki ang We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tulong. Sa dakong pong ito, tayo po muna yung makabalita sa labas ng ating himpilan. Dahil ang Philippine National Police nagdagdag na ng pwersa sa EDSA 40, pero tiniyak na walang nakikitang banta o agitation. Ang buong detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Mula sa higit 13,000, tinaasan ng Philippine National Police ang deployment nito sa Metro Manila. Ngayon mismong EDSA 40 o ika-40 anibersaryo ng EDSA Revolution. Ayon sa bagong Director for Operations ng Camp Crame, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, 14,900 ng pulis ang i-deploy sa buong Kamaynilaan. Dahilan ni Peñones, tumaas din kasi ang inaasahan nilang lalahok sa trillion peso march na dati 20,000 na katao. Ngayon ay nasa 30,000 na. Hindi mo na ito nangangahulugang may nakikita silang dagdag o tumindig banta sa seguridad. Ginawa ni Peñones ang padiguro ng ating tanungin sa maaring epekto ng timing ng expose
ng 18 nagpakilalang dating security detail ni Saldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng general, wala rin sila nakikitang agitation ng mga tao maging sa social media. Pakinggan natin si General Teñones. Actually, tuloy-tuloy naman yung pag-monitor ng iba't ibang unit ng PNP. So sa nakikita natin naman ngayon, based doon sa mga lumalabas sa social media, wala pa naman tayo nakikitang threat na ganun talaga. So sana magtuloy-tuloy, sabi ko sana magtuloy-tuloy na wag na mag-agitate even online yung ating. Magulitan noong September 21 ay nakarang taon, nagkaroon ng marahas na rally ang isang grupo ng kabataan na trace ng recruitment sa pamamagitan ng internet. Inaasahan namang dadagsa ang influx ng mga lalok sa programa ngayong araw, ngayon ding alas 11 ng umaga. Ako si Edniel Porrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Operation Tulong. Sa pamamagitan po niyan, dito na po nagtatapos ang ating halos 1 oras na paghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan na may onting balitaan. Pero bago po tayo magpaalam, gusto ko lang pong batiin ang Happy birthday, Ken Rian Rait! May God bless you more. Pero wala ba tayo dyan? Happy birthday! At syempre maraming salamat po sa ating mga nakasama, sa ating mga classmate, kay Jeric sa ating radio tech at television tech. Maraming salamat po. Sa pangalan pa rin ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ako po yung nakasama, Wina Pearl Hasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating oras, 11:05 ng umaga. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, inis fantastic sa